Regionalization. Focus on strengthening relationship between countries with specific regions to promote cooperation and sharing rights. So, yung regionalization, ito ay nakafocus sa pagpapalakas ng ugnayan sa pamamagitan ng mga bansa. Ang example is the ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, where Southeast Asian countries like the Philippines, Indonesia, and Thailand work together on trade, security, and cultural exchange. Nagtutulungan ng mga bawat bansa like nag-import and export. Yung mga kulang dito sa atin, in-import natin sa kanila, and yung mga kulang sa kanila, in-import nila sa atin. Next is the globalization.
the cultural and social collaboration. Tumutulong ito sa pagtutulungan ng mga countries in Asia to promote tourism and people-to-people exchange. Example is the initiatives like the ASEAN Culture Year. They promote mutual understanding among members of the state. Last is the response to global challenges. During the COVID-19, countries coordinated effort to the Asia Comprehensive Recovery Framework. So that is the importance of the ASEAN regional system. First is the boost economic. Ito ay isang hakbang o action na layunin makabilis o makalamo ang ekonomiya sa maaari ito ay mga politisya, programa o estratehiya na nagpapataas ng produktibidad at paglikha ng mga trabaho. For example, pagpapabuti ng ekonomiya at kalusugan. Number 3 is pagpapabuti ng edukasyon. Mas mataas na kalidad ng edukasyon. Number 3 is na mapabuti ang mga probinsya sa kalakalan. Next is the enhanced stability.
Next is technological advancement. Isang dahilan bakit nagkakaroon ng integration sa ASHA because of technological advancement. Diba? Ang paglago ng e-commerce or the electronic commerce na tinatawag na kung saan dito bibili or nagbebenta ng mga produkto sa online or sa internet. Katulad ng Shopee and Lazada, diba? Ang pag-usbong ng mga ganitong family
dito, pinapanatili pa rin nilang balance ang growth and national sovereignty. So, dito naman, kahit na marami silang sinusolve na problems or challenges, mas pinapanatili pa rin nila yung tawag ito yung balance ng economic growth and national sovereignty nila. So, challenges naman dito nakahighlight political reform and human rights. So, example dito is ang China ay bumuo ng Belt and Road Initiative para palakasin yung pandaigdigang ekonomiya and habang pinapanatili ang kontrol sa loob ng bansa. So, mas napapabilis pa rin ang pag-unlad nito habang itinaan na yung challenges doon sa loob ng bansa nila. So, the next one is the India, emphasizing inclusivity in globalization. So, dito naman pinopromote nila yung globalization sa South Asia. South Asia's integration as a key or CAARC member. So, dito naman nakafocus pa rin sila sa interconnectedness sa kaalaman na bansa or kalapit na bansa nila. So, example dito is pinush ng India inklusibong globalization sa pamamagitan ng aktibong miyembro ng CAARC and habang pinapatuloy pa rin ito, nananatili masalimuot ang ugnayan nito sa Pakistan at China. So, yun, nakapokus sila sa interconnectedness and kahit na hindi sila okay ng Pakistan and ng China. So, the third one is Japan. So, ito naman is nag-aadapta ng globalization sa innovation and tradition. So, pinopromote nito ang regional ties and pinapalakas niya ang role ng Asia and global economy. So, ang example dito is pinapanatili ng Japan ang balance or yung balance sa pagitan
Next is Advanced Regional Resilience. Sinusulong ng ASEAN ang katatagan sa region sa pamamagitan ng pagharap sa traditional na hamon tulad ng terrorism, climate change, at pandemic. Sa pamamagitan ng kooperasyon at sama-samang aksyon, layunin nitong panatilihin ang seguridad at protektahan ang kalikasan. Protektahan ang kalikasan at tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan sa South Pacific. Next is the ASEAN Charter. Ang ASEAN Charter ay isang kasunduan o dokumento na nagtatagda ng mga prinsipyo, layunin at patakaran na nagsisilbing gabay para sa pagtutulungan at kooperasyon ng mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ito ay pinagtibay noong November 20, 2007 sa Singapore at pinatupad noong December 15, 2008. So there are key features of ASEAN Charter. The first one is institutionalization of ASEAN. Ang ASEAN Charter ay nagtatawag ng formal na struktura tulad ng ASEAN Summit para sa pagpupulong ng mga pinuno, ASEAN Coordinating Council para sa koordinasyon, ASEAN Community Council para sa tatlong kapanahong sektor, at ASEAN Secretariat buong bilang sentral ng administrasyon na nagkapalakas sa organisasyon at pagpapatupad ng mga program. Next is codification of principles. Ang codification of principles ay ang pagsasaayos at pagtatala ng mga prinsipyo o alituntunin sa isang formal na dokumento. Next is strengthen commitment. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na ginagawa upang mas gawing matatag at epektibo ang isang kasunduan o proyekto. Next is focus on human rights. Ang ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights or AICHR ay tinatag upang pangalagaan at isulong ang karapatang pantao sa rehiyon. Isa sa mga tungkulin nito ay tiyakin ang pagpapatupad ng Human Rights Declaration na naglalayong protektahan ng mga batayang karapatan ng bawat mamamayan sa ASEAN. Next is the ASEAN Summit. Ito ay ang isang pagtitipon ng mga leader ng estado o gobyerno ng mga kasabing bansa sa ASEAN. Sa pamamagitan ng summit, tinatalakay nila ang mga makakalagang issue at layunin ng ASEAN tulad ng kapayapaan, seguridad, ekonomiya at pagtutulungan sa kultura. So there are 3 notable summits, includes 13 ASEAN Summit. Ang 13 ASEAN Summit noong 2007 sa Singapore, tinatibay ang mga leader ng ASEAN, ang ASEAN Charter. Ang kasunduan nito ay nagbibigay ng legal na personalidad sa ASEAN at nagtatagda ng mga patakaran para mas mahigpit na pagkakaisa at kooperasyon sa rehiyon. Kabilang sa mga kamunahing nilalaman nito, magtatag ng isang rule-based organizations, pagtataguyod ng demokrasya at karapatang pantao, at pagpapalakas ng ekonomiya sa ASEAN. Ang pagpapatibay ng charter ay isang mahalagang hakbang tungo sa paggamit ng ASEAN Community. Next is the 31 ASEAN Summit. Ito ay inanap noong November 13 and 14, 2017 sa Pilipinas. Ito ay mahalagang
judicial legalization. First is economic integration. Ang ASEAN Economic Community or AEC ay isang mahalagang inisyatibo na layunin lumikha ng isang nagkakaisang merkado at base ng produksyon ng buong region ng ASEAN. Tinatag noong 2015 ang AEC ay naglalayong alisin ang mga hadlang sa kalakalan, alisin ang hadlang sa kalakalan at lumikha ng mas malawak na oportunidad para sa mga bansa sa Southeast Asia. Next is political and security cooperation. Political and ang ASEAN ay may mga mekanismo na nakatuon sa mga pagpapalakas ng kooperasyon at seguridad at politikal sa rehiyon. Ang security mechanism ng ASEAN ay naglalayong magtaguyod ng kapayapaan, katatagan at pagkakaisa sa Southeast Asia. Next is socio-cultural cooperation. Ang socio-cultural cooperation ng ASEAN ay isang mahalagang bahagi ng integration ng mga bansa sa rehiyon. At layunin nito magtaguyod ng pagkakaisa, paggalang sa kultura at pagtulungan ay nagsisilbing pundasyon para sa isang mas matibay na ASEAN community. Everyone, this is the continuation of my report last week. So, challenges and future. First is internal diversity. Ang internal diversity sa ASEAN ay nagmula sa magkakaibang sistema ng gobyerno, antas at ekonomiya at kultura ng bawat bansang kasama. Dahil dito, nagiging mahirap ang paggawa ng mga desisyon at pagpapatupad ng mga katakaran na nakakabuti sa buong rehiyon. Ang kawalan ng isang pananaw ay maaaring magdulot ng kabagal na aksyon sa mga issue tulad ng kalakalan, seguridad at diplomasya. Next is external pressure. Ang external pressure ay tumutukoy sa influensyang dulot ng kompetisyon sa pagitan ng mga pangunahing makapangyarihan tulad ng China and United States ay nakakaapekto sa ASEAN dahil maaaring mahali ang bansang kasapi sa pagsuporta ng alinmang panig. Dahil dito, nagiging mahirap para sa ASEAN na manatiling neutral at panatilihin ang pagkakaisa sa pagharap sa mga isyong pang-rehiyon tulad ng usaping pang-ekonomiya. Next is non-traditional security issues. Ang non-traditional security issues tulad ng pagbabago ng klima, cyber threats or pandemya ay